Ano ang kaya mong maibigay sa pamilya mo ngayon? And what if hindi mo na ito maibigay someday? What's up everyone? It's Guru. May nabasa akong story and as a man, it hit me. This story is shared sa isang TikTok account and it's all about work, employment. And hindi lang siya basta usapang trabaho. Usapang kasama ang pagiging lalaki at ang kakayahan nitong makapagbigay ng magandang buhay sa kanyang pamilya. Ngunit paano na lang kung paglaruan ka ng tadhana? Sabi rito, unemployment hits different if you are a man. So dito natin malalaman kung ano talaga ang totoong status ng isang lalaki sa isang society if you are nothing. Okay, umpisa natin. My uncle was a seaman. Back in the day, he was the provider. Every paycheck diretso sa asawa, sa mga anak, pati na rin sa mga kabag-anak. Wow naman, no? Napakaswerte naman ng mga kamag-anak. Hindi sila zero. Ganun talaga, sabi niya. Tayong mga lalaki, tagapagbigay. Totoo naman mga dap. Tayong mga lalaki ang tagapagbigay. Parang yun na lang din ang role natin dito sa society. And parang nakasulat na rin sa isang malaking bato na ang mga lalaki ang dapat magtaguyod sa kanilang pamilya. Magbigay ng mga pangangailangan nila, not to mention kasama na doon yung mga pangangailangan ng mga relatives. Merong mga ganong instances. And para sa mga lalaki out there, kung nasa ganito kayong sitwasyon, hindi naman masama ang maging mapagbigay. Just set boundaries. Hanggang saan lang ang generosity mo, ang pagiging generous. Tutong mag-save at mag-invest. Kasi sa dulo, walang ibang magsasalba sa atin kundi sarili lang din natin. Sa panahon ngayon na nagmamahalan na ako na lang ang hindi. Joke lang. Please. Kailangan natin magplano for the years to come. Kung may plan A ka, dapat may plan B, plan C, hanggang D kung may kailangan. Hindi kasi natin hawak ang bukas. Hindi natin alam kung anong magiging buhay kinabukasan. Well, hindi lang sa mga lalaki, may mga babae rin naman na siyang tumatayong haligi or lalaki sa kanilang pamilya, na siyang nagtataguyod ng kanilang pamilya. Well, hands down sa mga kababaihang nagtataguyod at tumatayong lalaki sa kanilang pamilya. Okay, pagpatuloy natin. Years passed, work took its toll, he had a stroke, his body failed him. Well, I guess, health is wealth, kumbaga. Ika nga nila. Magtrabaho ka, mag-OT ka, walang may magbabawal sa'yo. Bayad ka, Pero wag mong makalimutan na hindi ka robot. Tao ka lang, magpahinga ka rin, mag-ehersisyo pag may time. Diba? Take note, we are one hospitalization away to being bankrupt. Tandaan nyo yan mga dap. We are one hospitalization away to file bankruptcy. Kaya nga mostly sa ating mga Pinoy na inilalaan ang porsyento ng ating sahod sa medical insurance kasi nga napakamahal magkasakit ngayon. Diba? Sa story, hindi ito yung damage, hindi yung pagkawala ng trabaho niya o yung work niya o yung pagkakasakit niya. Okay? Patuloy natin. The real damage, it came after. His wife left him just like that. Iniwan siyang baldado, walang trabaho, at may 4 na anak na umaasa sa kanya. Isipin niyo kung guys sa inyo nangyari yan. Yung mga dating nakikinabang sa pera niya, biglang di na sumasagot sa mga tawag niya. See? Well, ito ang realidad ng buhay. Malalaman mo kung sino yung mga totoong tao sa paligid mo sa oras ng iyong ganap na karupahan. Tandaan mo yan. Di mo masisiguradong matutulungan ka ng mga taong binigyan mo ng kamay noon, inabutan mo ng kamay noon. Di mo masisiguradong sasamahan ka ng mga taong sinamahan mo sa kasiyahan noon. Sinamumuhay tayo sa mundong walang kasiguraduhan. Tuloy natin. Ngayon is struggling to find work. Pero sino bang kukuha sa isang lalaking may sakit? O nga naman, ngayon nga mag-apply ka lang ng dishwasher, kinakailangan high school graduate pa. Kinakailangan may 3 years experience ka pa. Kailangan fit to work ka pa. With pleasing personality pa kasama doon. How much more kung
may sakit ka na, may edad ka na. Ano? Sa ibang bansa, walang ganito. Pwede kang makapagtrabaho kahit nasa age limit ka na. Okay? Dito lang sa Pilipinas, mayroong sandamakmak na requirements pagdating sa trabaho. Doon pa nga lang sa 3 years experience, laglag ka na kagad. Imagine. ah Imagine, bagong sabak ka sa realidad ng buhay, gusto mong magtrabaho, ngunit lahat ng na-applyan mo ay minimum of 3 years experience. Saan ka pa lulugar? Plus, with pleasing personality, height limit, at samahan pa yung communication skills, computer literate, and stuff like that. So, talagang asahan. Ano? Alam mo na talaga ang mangyayari. Sa mundo natin, pag lalaki ka at unemployed, you are not just broke, you are useless. No guys, the sad reality, kung lalaki ka at wala kang trabaho, wala kang kakayahang makapagbigay, di mo kayang magtaguyod ng pamilya, ay isa ka sa mga walang kwentang nilalang. Facts. Diba? Facts. Sabi nga nila, facts. Ito ang realidad ng buhay, mga anak. Di ka na provider, kaya wala ka ng silbi. Ito ang nakakatakot sa lahat, ano? Noon, ikaw ang tagabili ng gusto nila, ikaw ang tagasagot ng mga sana all nila, ikaw. And in just one snap, pwedeng maglaho lahat ng yun. Tuloy natin. Depression ate him alive. He used to be the strong one, the dependable one. Ngayon, is just another broken man society doesn't care about. Ganun pala yun. Pag ikaw ang nagbibigay, everybody loves you. Pero pag wala ka nang may bigay, nobody stays. Hindi natin matatakasan ng katotohanan, mga dapan. May mga ganito talagang sitwasyon. May mga lalaki talagang nalalagay sa mga ganitong sitwasyon. Hindi naman siguro masama ang maging mapagbigay kung meron. Hindi naman siguro pang-i-spoil sa pamilya ang bilhan mo sila ng mga gusto nila. Dalhin mo sila sa mga gandang lugar. Pakainin sila sa mga mamahaling restaurant. Iparanas sa kanila ang karangyaan. Huwag mo lang sigurong isagad. To the point na wala nang natira. Wala nang matitira sa'yo. Laging magtira para sa sarili. Dito na rin siguro papasok ang tinatawag nating financial literacy, na kinakailangan maging marunong tayong humawak ng pera. Kasi sa panahon ngayon, ilan na lang ang nabibili sa 1,000. Naku po na lang. And sabi ko nga kanina, we are one hospitalization away to file bankruptcy. So, kinakailangan talagang masigurado na mayroon tayong medical insurance. And investments para na rin ramdam mo talagang insured ka. And as to the family, hindi naman siguro totally kasalanan nila. Iniwan ka nila sa ere. Siguro may problem din sa part mo during those times. O, naibibigay mo nga ang pangangailangan nila. Pero hanggang doon lang. Bagay pa rin na mas mabigat kaysa sa mga bagay na maibibigay mo lang. Sa mga bagay na kailangan lang nila. Pera, kwarta, salapi, wala ka sa nabanggit. Siguro nga ay yun ang pagkukulang mo. Bigay mo nga lahat ng kagustuhan nila, ngunit hindi naman ang oras mo. May mga taong sapat na sa kanila ang mga bagay at karamihan sa buhay, pero iba pa rin ang nabibuild na relationship kung ikaw mismo ang nagpapatibay ng pundasyon along the way. Mali pa rin talaga ang iwanan mo ang isang taong nagbigay sa atin ng panandaliang karangyaan. Kahit panandalian lang, no? Utang na loob na lang, kumbaga. Kung hindi man utang na loob, kahit pagiging isang parte na lang ng pamilya. To wrap things up, set boundaries. Kung hanggang saan lang ang pagiging mapagbigay mo. Yung pagiging mabait mo. Invest for the future.
kasi hindi natin nahawak ang bukas. Build positive relationship kahit sa pamilya mo na lang at hindi na sa ibang tao. Kasi sila lang ang masasandalan mo sa oras ng iyong kagipitan. Tatakbuhan mo sa oras na ikaw ay wala nang patutunguhan. Maging rason ng iyong pagbangon tuwing ikaw ay madadapa. Be that kind of person. Yun lang mga dap. Buya.